Mga kapuso, alam nating ang Pilipinas ay biniyayaan ng mga naggagandahang tanawin, mga bundok na matatayog, at mga dagat na nakabibighani. Ngunit alam din natin na ang kagandahang ito ay may kaakibat na panganib. Ang ating mga bulkan, na tila mga higanteng natutulog, ay may kakayahang mag-alboroto at magdulot ng pinsala. Sa bawat pag-aalboruto ng bulkan, mayroong isang masalimuot na sayaw ng mga puwersa ng kalikasan na nagaganap sa ilalim ng lupa. Isang prosesong mahirap intindihin, ngunit mahalagang maunawaan natin upang maging handa. Ating sisilipin ang misteryo sa likod ng mga pagsabog ng bulkan. Alamin natin kung paano nabubuo ang magma, paano ito umaakyat, at kung ano ang mga palatandaan na dapat nating bantayan. Isipin ninyo, mga kapuso, ang ilalim ng ating mga paa ay hindi lang lupa at bato. Sa kalaliman nito, mayroong nagbabagang hurno ng mga tunaw na bato, ang tinatawag nating magma. Ang magma ay nabubuo sa mga lugar kung saan ang init mula sa kailaliman ng Earth ay nagiging napakatindi. Dito, ang mga bato ay natutunaw at nagiging likido, parang kandila na natutunaw dahil sa init ng apoy. Ang init na ito ay maaring manggaling sa iba't ibang pinagmumulan, tulad ng pag-init mula sa mga malalalim na bahagi ng planeta o ang epekto ng mga tectonic plates na nagkikiskisan. Dahil sa sobrang init at mababang pressure, ang mga bato ay natutunaw at nagiging magma, na puno ng mga gas at mineral. Kapag nabuo na ang magma, hindi ito tumitigil sa ilalim. Dahil sa mas magaan ito kaysa sa mga nakapaligid na bato, ang magma ay parang lobo na gustong umakyat. Ngunit hindi madali ang pag-akyat ng magma. Kailangan itong humanap ng mga bitak at puwang sa ilalim ng lupa para makalusot. Parang taong naghahanap ng daan sa isang madilim at masikip na kuweba. Kung minsan, ang magma ay nakakaabot sa ibabaw sa pamamagitan ng mga bulkan. Ngunit may mga pagkakataon din na ang magma ay nananatili lamang sa ilalim ng lupa at unti-unting lumalamig at tumitigas. Kapag ang magma ay nakarating na sa ibabaw ng Earth, tinatawag na natin itong lava. At ang paglabas ng lava na ito, kasama ang mga gas at abo, ang siyang tinatawag nating pagsabog ng bulkan. Ang uri ng pagsabog ay nakadepende sa dami ng gas sa magma at kung gaano ito kalapot o kapal. Kung ang magma ay may mataas na nilalaman ng silika at maraming gas, maari itong magdulot ng isang malakas at mapanganib na pagsabog. Isipin ninyo ang isang boat ng soft drinks na inalog ng inalog. Kapag binuksan, ang pressure mula sa gas ay magdudulot ng pagsabog ng soft drinks. Ganito rin ang nangyayari sa mga bulkan. Mga kapuso, hindi lahat ng pagsabog ng bulkan ay pare-pareho. May iba't ibang uri ng pagsabog, at ang bawat isa ay may kanya-kanyang peligro. Ang Hawaiian eruption, halimbawa, ay parang fountain ng lava na dahan-dahang umaagos. Hindi ito gaanong mapanganib, pero maaari itong magdulot ng pinsala sa mga ari-arian. Ang Strombolian eruption naman ay mas malakas at naglalabas ng mga bulwak ng lava at gas. Ito ay parang isang kanyon na nagpapaputok ng mga bolang apoy. At ang pinakamamakapangyarihan sa lahat, ang Plinian eruption. Ito ay naglalabas ng napakalaking haligi ng ash at gas na maaring umabot ng ilang kilometro ang taas. Ang pagsabog ng bulkan ay isang nakamamanghang palabas ng kalikasan, ngunit hindi natin dapat kalimutan ang panganib na dala nito. Ang mga ashfall at lava flow ay maaring makapinsala sa mga tahanan, sakahan, at iba pang infrastruktura. Ang mga abo ay maaring magdulot ng problema sa paghinga, at ang lava ay maaring sumunog ng mga pananim. At hindi lang yan, ang mga malalakas na pagsabog ay maaari ding magdulot ng pagbabago sa klima dahil sa paglabas ng ash at gas sa atmosfera. Sa kabutiang palad, may mga paraan para masubaybayan ang mga bulkan at magbigay ng babala bago pa man magkaroon ng pagsabog. Ang mga siyentipiko ay gumagamit ng mga makabagong kagamitan para subaybayan ang seismic activity, gas emissions, at iba pang palatandaan ng pag-aalboroto ng bulkan. Mahalaga ang pakikinig sa mga anunsyo ng PHIVOLS at ng lokal na pamahalaan kung sakaling may banta ng pagsabog. Tandaan, ang pag-iingat at kahandaan ay susi sa kaligtasan. Mga kapuso, ang mga bulkan ay bahagi na ng ating buhay dito sa Pilipinas. At kahit pa may dala itong panganib, hindi natin dapat kalimutan ang kagandahan at yaman na hatid nito sa ating bansa. Ang mahalaga ay maging handa tayo at maging alerto sa mga babala ng kalikasan.
Ang bawat pagsubog ay isang paalala ng kapangyarihan ng kalikasan at ang ating responsibilidad na protektahan ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay. Hanggang sa muli, mga kapuso, naway lagi tayong maging ligtas at